Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukhang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya. O kaya'y katulad ng publikanong ito, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay Sabado, March 14, Sabado ng ika-3 linggo ng Kwaresma. Kalahati na po ng Lent. Day 22 na po kung binibilang po ninyo yung 40 days. Kamusta ka naman? Kamusta ang iyong prayer, fasting, and almsgiving? Sana po mabuti pa rin at nagagawa pa rin natin ito. Mga kapatid, ngayon po ay mababasa natin ang kwento ng 2 tao, isang tax collector at isang Pariseyo, na parehong nagdadasal sa templo. At mapapansin natin na si Jesus ay bibigyang pansin yung tax collector, yung maniningil ng buwis, na alam ng mga tao makasalanan. Pero siya pa ang mauuna sa kaharian ng Diyos. Bakit kaya? Makikita natin na ang sinabi ng Pariseyo, sabi niya dito, makalawa akong nag-aayuno
sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Kumbaga marunong itong pariseyong ito sa kanyang mga ritual, sa kanyang mga kailangang gawin. Question, may mali ba sa ritual at sa mga kailangang gawin? Actually, wala. Ang mga ritual at ang mga ginagawa natin bilang mga Katoliko, mga Kristiyano, na pagsisimba, pag-aayuno, na meron tayong sinusunod na mga bagay-bagay, importante po yan. Dahil dito, nalalaman natin yung tamang kilos at tamang mga posture, kumbaga. Pero, nagiging delikado ito kung nagiging panay ritual na lang. Nakakalimutan natin yung bakit ba natin ginagawa ito mga to. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabi ng propeta Hosea, "Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon." Napakaganda ng imbitasyon ni Hosea. Manumbalik tayo sa Panginoon. Ang mga ritual na ginagawa natin ay hindi tungkol lamang doon, pero para makabalik tayo sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, marami po nagtatanong sa akin. Hindi naman mali yung mga tanong nila. Sabi nila, halimbawa, Father, kapag ako ba ay nagro-rosaryo, minsan nakakatulog na ako. Kasalanan po ba yun? Hindi ko natatapos. O kaya, Father, kapag po ba consecration sa misa, kailangan po ba nakaluhod, nakatayo? Bakit po pagkatapos ng consecration, tumatayo na yung iba? O kaya, Father, kapag po ba ama namin, kailangan po ba ang kamay namin ganito o nakababa? Ano po ba ang tama? Ulit, mga kapatid, itong mga ritual, itong mga postures na ito ay tulong lamang para tunay tayong makabalik sa puso ng Panginoon. Kaya po, sana, kalahati na po ng Kwaresma, gawin pa rin natin ang ating mga kinasanayan, ang mga ritual, pwede naman. Pero sana makita at matuklasan natin si Jesus na siyang dahilan ng pagmamahal na ito. Kaya manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming sinusundan. Tulad ng Pariseyo, minsan kami ay nagiging mapagmataas o self-righteous. Nawa po katulad nung tax collector, na kami rin naman ay makasalanan, nawa ay maamin namin at mabalikan ka namin, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.